Isang malakas na pagsabog, init, sigaw, at ang biglaang malamig na yakap ng dagat. Iyon ang huling natatandaan ni Isabel. Ang imahe ng nagliliyab na yate, ang marangya pahingahan na unti-unting nilalamon ng dilim sa kalaliman ng karagatan. Pagkatapos noon, wala na. Ang sikat ng araw ay parang latigong humahaplos sa kanyang balat. Nagmulat siya ng mga mata, ngunit agad ding ipinikit dahil sa nakakasilaw na liwanag. Naramdaman niya ang magaspang at mainit na buhangin sa kanyang likod at ang alat ng tuyong tubig dagat sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang bumangon, napadaing sa sakit na gumuhit sa kanyang tagiliran at sa kanyang kanang bukong-bukong. Tiningnan niya ang sarili. Ang kanyang mamahaling puting bestida ay punit-punit at puno ng dumi. Ang perpektong manicure sa kanyang mga kuko ay nasira na. Nasaan ako? Inilibot niya ang kanyang paningin. Isang mahabang dalampasigan na may puting buhangin ang nasa kanyang harapan at sa likod niya ay isang siksik na gubat na hindi niya matanaw ang dulo. Walang building, walang kalsada, walang kahit anong senyales ng sibilisasyon. Hello? May tao ba rito? Sigaw niya, ngunit ang tanging sumagot ay ang mahinang hampas ng mga alon sa pampang. Pumitik ang takot sa kanyang dibdib. Isang takot na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Siya si Isabel de Villa, ang nag-iisang tagapagmana. Sanay siyang nakukuha ang lahat sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Ngayon, nag-iisa siya sa isang lugar na hindi niya alam, na walang cellphone, walang pera, walang kapangyarihan. Joaquin, mahinang usal niya sa pangalan ng kanyang fiancé. Nasaan ka na, Joaquin? Sinubukan niyang tumayo, ngunit halos bumagsak siya ng itukod ang kanang paa, namimilipit sa sakit. Ngunit kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang makahanap ng tulong. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Bawat metro ay parang isang kilometro. Ang araw ay patuloy sa pagiging marahas at ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na. Napaluhod siya sa buhangin, hingal na hingal at nawawalan na ng pag-asa. Dito na ba ako mamamatay? Sa isang islang walang pangalan, napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang una ng luha ng totoong takot at kawalan ng pag-asa na pumatak mula sa kanyang mga mata sa loob ng maraming taon. Nang akala niya ay katapusan na ng lahat, isang anino ang tumabon sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin dahil sa sikat ng araw. Isa lamang itong madilim na silweta ng isang matangkad na lalaki. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang magsalita, humingi ng tulong, ngunit walang boses na lumabas. Ang anino ay nagsimulang maglakad palapit at tuluyan ng nilamon ng dilim ang paningin ni Isabel. Nagising siya sa amoy ng tuyong dahon ng niyog at inihaw na isda. Idinilat niya ang kanyang mga mata sa isang lugar na hindi pamilyar. Ang kisame ay gawa sa magkakasalansan na dahon ng anahaw. Ang dingding ay gawa sa kawayan. Nakahiga siya sa isang simpleng papag na may manipis na banig. Tumingin siya sa kanyang katawan. Ang kanyang maruming bestida ay naroon pa rin, ngunit ang mga sugat niya ay nalinis na at ang kanyang bukong-bukong ay may benda na gawa sa piraso ng tela. Isang anino ang gumalaw sa sulok ng silid. Napaupo si Isabel, hindi inalintana ang sakit. Doon, sa may maliit na mesa, nakaupo ang isang lalaki. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya, abala sa paghihimay ng isda.
Nakasuot ito ng simpleng sando at kupas na shorts. Ang balat nito ay kayumanging-kayumanggi, halatang sanay sa sikat ng araw. Narinig siguro nito ang kanyang paggalaw dahil bigla itong huminto at dahan-dahang lumingon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya. Ang balat nito ay maitim dahil sa araw, ang panga ay matigas, at ang buhok ay bahagyang magulo. May mga guhit ng pagod sa paligid ng mga mata nito, ngunit ang mga matang iyon, ang mga iyon ay kalmado. Isang uri ng kalmadong hindi pa niya nakikita kailanman. Hawak nito ang isang maliit na plato na gawa sa kahoy na sinan, isang na may lamang inihaw na isda. Inialok nito iyon sa kanya. Gising ka na pala, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at medyo magaspang, tulad ng buhangin sa dalampasigan. Kumain ka muna, ilang araw ka nang walang malay. Ngunit hindi narinig ni Isabel ang alok. Ang nakita lang niya ay isang estranghero, isang marungis na lalaki sa isang sirasirang kubo, isang posibleng banta. Automatikong gumapang siya paatras sa papag, napadaing nang sumayad ang kanyang likod sa dingding na kawayan. Ang takot ay biglang naging isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang puso. Huwag, huwag kang lalapit sa akin, nanginginig niyang sabi. Kumunot ang noo ng lalaki, tila naguguluhan sa kanyang reaksyon. Ibinaba nito ang plato sa mesa. Itinaas nito ang dalawang kamay, isang senyales na hindi ito gagawa ng masama. Hindi kita sasaktan, miss, mahinahon nitong sabi. Nailigtas lang kita sa dalampasigan. Ngunit ang utak ni Isabel ay tumatakbo na sa pinakamasamang mga senaryo. Kinidnap ba siya? Humihingi ba ito ng ransom? Saan ang mga gwardiya niya? Saan ang pamilya niya? Saan si Joaquin? Ang lahat ng pinaghalong emosyon, ang pagsabog, ang pagkalunod, ang paggising sa bangungot na ito ay sumabog sa isang malakas na sigaw. Sino ka? Nasaan ako? Ang tanong niya ay umalingaw-ngaw sa maliit na kubo, puno ng takot, galit, at ganap na kawalan ng kapangyarihan. Napabuntong hininga na lang si Rico. Sa tanong na iyon, sa tono ng boses na iyon, alam na niya kung anong klasing tao ang babaeng nasa harapan niya. Isa sa mga taong sanay na ang mundo ay umiikot para sa kanila. Ako si Rico. Mahinahon niyang sagot, dahan-dahang lumapit na parang nagpapaamo ng isang mailap na hayop. At nasa isang maliit na isla ka na malayo sa syudad, ligtas ka rito. Ngunit ang salitang ligtas ay tila walang epekto kay Isabel. Ang mga mata niya ay puno pa rin ng pagdududa at pagbabanta. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at sa paraan ng pagtingin nito, naramdaman ni Rico na para siyang isang basahan na nakakalat sa sahig ng isang mansyon. Isla? Ulit nito, may halong panunuya. Hindi ito nakakatawa. Nasaan ang cellphone ko? Kailangan kong tawagan ang pamilya ko. Kailangan kong tawagan si Joaquin. Wala kang gamit na dala noong nakita kita, miss, paliwanag ni Rico. Ikaw lang at ang suot mo, at walang signal dito, walang kuryente. Bawat salitang binitawan niya ay parang isang dagok na lalong nagpapadilim sa mukha ng babae. Hindi maaari, bulong nito sa sarili, na pailing. Hindi. Muling inilapit ni Rico ang plato ng kanin at isda. Kailangan mong kumain, mahina pa ang katawan mo. Tiningnan ni Isabel ang pagkain na para bang iyon ang pinakadiring bagay na nakita niya sa buong buhay. Ano yan? Hindi ako kumakain ng ganyan. Ipagluto mo ako ng steak, medium rare. O kaya naman kahit lobster thermidor na lang.
Napakamot ng ulo si Rico. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ito o sadyang wala sa sariling katinuan. Miss, isda lang at kanin ang mayroon tayo rito. Pagkain to ng mga mangingisda. Well, hindi ako mangingisda. Mataray nitong sagot. Halata nga, pabulong na sabi ni Rico sa sarili. Sa sumunod na 2 araw, ganoon ang naging takbo ng kanilang buhay. Si Isabel ay parang isang reyna na ipinatapon sa lupain ng mga alipin. Bawat kilos ni Rico ay pinupuna, bawat pagkain na inihahain niya ay tinatanggihan. Sinubukan pa siya nitong utusan na maghanap ng paraan para makaalis sila sa isla. Magkano ang kailangan mo? Tanong nito isang hapon, habang si Rico ay nag-aayos ng kanyang lambat. Sabihin mo lang, kaya kong bayaran, doble, triple, just get me out of here. Huminga ng malalim si Rico bago ito harapin. Miss, hindi mo ba naiintindihan? Nasira ng bagyo ang nag-iisa kong bangka. At kahit buo pa iyon, aabutin tayo ng 2 araw sa dagat para makarating sa pinakamalapit na kabayanan. Ang halaga ng pera mo ay walang silbi dito. Isang umaga, isang matandang babae na may malumanay na ngiti at mga matang puno ng karunungan ang dumating. Siya si Lola Elena, ang itinuturing na pinakamatanda at pinuno ng kanilang maliit na komunidad. Rico, anak, bati nito, may dalang isang mangkok na umuusok pa. Nagdala ako ng mainit na sabaw para sa bisita mo. Pagpasok nila sa kubo, nakita nila si Isabel na nakaupo sa gilid ng papag, nakatanaw sa labas, at bakas sa muka ang pagkainip at pagkasuklam. Magandang araw, Hija, bati ni Lola Elena. Tiningnan lang siya ni Isabel at hindi umimik. Ngumiti lang ang matanda. Inilapag nito ang mangkok. Subukan mo ito, sabaw ng halamang gamot, pampalakas ng katawan. Marahil ay dahil sa malumanay na boses ng matanda o dahil sa itsura nitong hindi mapanghusga, dahan-dahang kinuha ni Isabel ang mangkok. Maingat niya itong hinigop. Naiwang mag-isa si Rico at Lola Elena sa labas. Habaan mo ang pasensya mo sa kanya, Rico, sabi ng matanda. Ang mga taong katulad niya na nabubuhay sa gintong hawla ay hindi alam kung paano lumipad. Ang alam lang nila ay kung paano mag-utos. Pero Lola, nakakainis na po ang ugali niya. Reklamo ni Clown ni Rico. Sa likod ng yabang na iyan ay isang batang natatakot. Sabi ni Lola Elena, tinapik ang balikat ni Rico. Isa siyang sugatang ibon na naligaw. Huwag mong pansinin ang tuka niyang matalim. Tingnan mo ang nanginginig niyang mga pakpak. Umalis ang matanda at naiwan si Rico na nag-iisip. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan, narinig niya ang isang tunog mula sa loob ng kubo. Hindi ito sigaw, hindi ito utos, ito ay isang mahinang hikbi. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng dingding na kawayan. Doon nakita niya si Isabel. Nakatalikod ito, nakayuko, at ang mga balikat nito ay nanginginig. Pinipigilan nito ang sariling pag-iyak, ngunit hindi nito makontrol ang mga hikbing kumakawala sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, hindi siya isang devilya, hindi siya isang prinsesa. Isa lang siyang babaeng nag-iisa at natatakot. Isang kirot ng awa ang naramdaman ni Rico. Kinabukasan, may bagong determinasyon, nagluto siya ng mainit na lugaw. Nilagyan niya iyon ng kaunting asin at mga piraso ng isda. Maingat niya itong dinala kay Isabel. Subukan mo ito, sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Masarap to, pangako.
Tiningnan siya ni Isabel. Ang mga mata nito ay bahagyang namumugto pa. Tumingin ito sa mangkok. At sa isang iglap, ang kahinaan na nakita ni Rico kagabi ay muling nabalot ng isang pader ng kayabangan. Bigla nitong inihagis ang mangkok ng lugaw sa sahig na lupa. Nabasag ang palayok at kumalat ang mainit na lugaw. Hindi ako kakain ng pagkain ng mahihirap. Sigaw nito. Ang boses ay puno ng galit na hindi maintindihan ni Rico kung saan nanggagaling. Hindi kumibo si Rico. Tinitigan niya lang ang babae. Hindi galit ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang malalim na kalungkutan, isang pagkadismaya. Tahimik siyang yumuko at isa-isang pinulot ang mga basag na piraso ng palayok mula sa sahig. Lumipas ang mga linggo na hindi namamalayan ni Isabel. Ang bawat araw ay pare-pareho lang. Gigising siya sa tunog ng mga alon, kakain ng kung anong nahuli ni Rico, at maghapon na uupo sa labas ng kubo, nagmamasid sa walang katapusang asul ng dagat. Ang galit niya ay napalitan ng isang mapurol na pagtanggap. Ang pagkasuklam niya sa simpleng buhay ay naging isang tahimik na pag-usisa. Pinapanood niya si Rico sa araw-araw nitong gawain. Ang pag-aayos ng lambat, ang pagkayas ng kahoy, ang pakikipag-usap sa iilang pamilya na nakatira rin sa islang iyon. Walang yaman, walang luho. Pero mayroon silang isang bagay na matagal nang nawawala sa mundo ni Isabel, kapayapaan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa dalampasigan para palipasin ang oras, nakita niyang pinapalibutan ng mga bata si Rico. May hawak itong 2 piraso ng bato at kahoy, tinuturuan silang gumawa ng apoy. Hindi ganyan, narinig niyang sabi ni Rico sa isang batang lalaki. Kailangan tuloy-tuloy lang ang kiskis. Napansin siya ng mga bata at tinawag. Ate, ganda. Halika, laro tayo. Umiling si Isabel. Hindi siya sanay sa mga bata. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon. Pero mapilit ang mga ito. Hinila siya ng mga ito palapit sa apoy. Nang gabing iyon, nagsimulang lumamig ang hangin. Napayakap si Isabel sa sarili. Nakita ito ni Rico. Ginawin ka ba? Tanong nito. Kailangan nating gumawa ng sarili mong apoy malapit sa kubo. Hindi ako marunong. Mabilis niyang sagot. Tuturuan kita, sabi ni Rico. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, umupo sila sa buhanginan. Ibinigay ni Rico sa kanya ang mga gamit. Hawakan mo to ng mahigpit. Sinubukan ni Isabel pero palagi siyang sumasablay. Napabuntong hininga si Rico. Umupo ito sa likuran niya at inabot ang kanyang mga kamay para gabayan siya. Ganito, bulong nito malapit sa kanyang tainga. Ang kamay ni Rico ay bumalot sa kamay ni Isabel. Naramdaman niya ang kalyo at gaspang ng palad nito. Isang palad na sanay sa pagtatrabaho. Isang init ang biglang gumapang sa kanyang mga braso. Isang init na hindi galing sa namumuong baga sa kahoy. Isang kuryenteng hindi niya naramdaman kailanman. Bigla siyang napabitiw. Kakaya ko na. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rico. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang hamak na mangingisda. Nakita niya ang isang lalaking may pasensya, isang lalaking may kakaibang dignidad sa kabila ng kahirapan. At nakaramdam siya ng pagkalito. Kinabukasan, habang naglalaro siya ng habulan sa mga bata sa dalampasigan, isang bagay na hindi niya aakalaing gagawin niya kailanman. Isang kakaibang tunog ang pumunit sa katahimikan ng isla. Isang malakas at papalapit na ugong. Napatingala silang lahat. Mula sa malayo,
Isang tuldok sa kalangitan ang unti-unting lumalaki. Isang helicopter. Nabitawan ni Isabel ang mga kabibe na hawak niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ligtas na siya. Darating na ang tulong. Darating na si Joaquin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti ng kaligtasan. Tumakbo siya palapit sa dagat. Kumakaway-kaway, sumisigaw. Nandito ako! Tulong! Ang helicopter ay umikot at dahan-dahang lumapag sa pinakamalawak na bahagi ng dalampasigan. Nagliparan ang buhangin sa paligid. Tumakbo si Rico palapit sa kanya. Tinitiyak na ligtas siya. Bumukas ang pinto ng helicopter. At mula roon bumaba ang isang lalaking nakaputing polo at khaki pants na may suot na mamahaling salamin. Malinis. Makisig. Parang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Isabel! Sigaw nito. Si Joaquin. Joaquin! Ganti ni Isabel. Tumakbo siya at yumakap ng mahigpit. Akala ko, akala ko hindi ka na darating. Hinding-hindi kita iiwan, mahal ko, sabi ni Joaquin, hinahaplos ang kanyang buhok. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Diyos ko, tingnan mo ang itsura mo, para kang isang pulubi. Halika na, umalis na tayo sa impyernong lugar na ito. Nang handa na silang umakyat, napalingon si Isabel. Nakita niya si Rico nakatayo sa di kalayuan kasama ang ibang mga taga-isla. Tahimik lang itong nakatingin sa kanila. Hindi mabasa ang ekspresyon sa muka. Naramdaman ni Isabel ang isang bigat sa kanyang dibdib. Lumapit siya kay Rico. Salamat, sabi niya. Salamat sa lahat. Hindi sumagot si Rico. Sa halip, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang kwintas na gawa sa tali at maliliit na puting kabibe. Simple, magaspang. Para sa'yo, sabi nito, iniabot sa kanya, para hindi mo makalimutan ang mga alon. Kinuha yon ni Isabel at sa isang iglap, hindi niya alam kung bakit ayaw na niyang umalis. Isabel, ano pang ginagawa mo? Halika na! Sigaw ni Joaquin mula sa helicopter. Nagmamadaling tumalikod si Isabel at umakyat sa helicopter. Habang umaangat sila, tanaw niya mula sa bintana ang maliit na isla. Tanaw niya ang mga kubo. Tanaw niya si Rico na unti-unting lumiliit sa paningin hanggang sa naging isa na lang itong tuldok sa puting buhangin. Naramdaman niya ang braso ni Joaquin na pumulupot sa kanyang balikat. Let's go home, my dear. Bulong nito sa kanyang tainga. It's time to forget this nightmare. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata, mahigpit na hawak ang kwintas na gawa sa kabibe. Ngunit nang imulat niya ang mga ito at tiningnan si Joaquin, hindi ginhawa ang nakita niya sa mga mata nito. Nakita niya ang isang malamig at makalkulang tingin, isang tingin na nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib na mas matindi pa kaysa noong nag-iisa siya sa isla. Naging abnormal ang katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Rico nang makaalis si Isabel. Dati, reklamo siya ng reklamo sa kaingayan ng babae. Ang mga utos, ang mga tanong, ang mga pagdaing. Ngayon, ang tanging naririnig na lang niya ay ang pamilyar na tunog ng hangin at dagat. Ngunit ang katahimikang dati niyang kinagigiliwan ay parang may kulang. Parang isang kantang nawalan ng boses. Madalas nahuhuli niya ang sariling napapatingin sa papag kung saan ito natutulog na para bang inaasahan niyang makikita pa rin niya itong nakaupo roon nakasimangot. Minsan, sa gitna ng paghahabi ng lambat,
Napapangiti siya nang maalala ang itsura nito noong una itong sumubok na gumawa ng apoy. Isang araw, habang nililinis niya ang kubo, may nakita siyang kumikinang sa ilalim ng papag, isang bagay na metaliko. Kinuha niya iyon, isang satellite phone, siguradong nahulog mula sa bulsa ni Isabel. Halatang sira na ito, basa sa tubig alat at may basag ang screen. Ngunit sinubukan pa rin niya itong buksan. Wala, inilagay niya iyon sa isang tuyong lalagyan, iniisip na marahil ay may pag-asa pa. Sa pagdaan ng mga araw, ang imahe ni Isabel ay unti-unting lumabo sa kanyang isipan, pinalitan ng mga totoong problema. Isang umaga, isang magarang speedboat ang dumaong sa kanilang pampang. Bumaba ang tatlong lalaking nakapormal na damit at may dalang mga kakaibang kagamitan. Sinalubong sila ni Rico at ng ilang mangingisda. Magandang araw po, bati ng isa sa mga lalaki, bagamat ang ngiti nito ay hindi abot sa mata. Kami ay mula sa Montenegro Corporation. Nandito kami para magsagawa ng survey sa lugar. Nagsalubong ang kilay ni Rico. Survey para saan? Magtatayo kami ng isang luxury resort dito. Sabi ng lalaki na parang nag-aanunsyo ng isang magandang balita. Magiging maganda ito para sa inyo. Magkakaroon kayo ng trabaho. Nagkatinginan ang mga mangingisda. Ang islang ito ang kanilang tahanan. Ang dagat na ito ang kanilang buhay. Hindi nila kailangan ng resort. Hindi kami interesado, sir. Magalang na sabi ni Rico. Ayos na kami sa buhay namin dito. Tumawa ng mapakla ang lalaki. Wala kayong magagawa. Ang lupaing ito ay pagmamay-ari na ng Montenegro. May papeles kami, kaya kung ako sa inyo, makipagtulungan na lang kayo. Nagsikip ang panga ni Rico at ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang mga dayo ay nagsimulang maglakad-lakad, sinusukat ang lupa na para bang ang mga bahay nila at ang kanilang buhay ay mga balakid lang na kailangang alisin. Nang gabing iyon, nagpulong ang buong komunidad sa harap ng bahay ni Lola Elena. Puno ng pangamba ang lahat. Hindi natin sila pwedeng hayaan, Rico, sabi ng isang matandang mangingisda. Ito na ang kinagisnan natin. Lalaban tayo. Matigas na sabi ni Rico. Isang apoy ng determinasyon ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib para kay Lola Elena. Para sa mga batang lumalaki sa islang ito. Para sa alaala ng kanyang mga magulang. Hindi niya Hindi niya hahayaang kunin ito sa kanila. Pag-uwi niya sa kanyang kubo, muli niyang kinuha ang sirang satellite phone. Sa galit at pagkabigo, kinalikot niya itong muli. Ikinonekta niya ito sa isang lumang baterya ng bangka, umaasa sa isang milagro. Biglang umilaw ang screen. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, namatay din itong muli. Pero sa maikling sandaling iyon, isang audio file ang nag-play. Putol-putol, puno ng static. Dala mo na ba ang sa yate? Boses ng isang lalaki, hindi niya makilala. Sinubukan niyang i-play ulit, ngunit ayaw na nitong gumana. Kinabukasan bumalik ang mga tauhan ng Montenegro, mas mayabang at mas marami. Nagdala sila ng mga heavy equipment. Hinarang sila ni Rico. Hindi kayo pwedeng magsimula, matapang niyang sabi. At sino ka para pigilan kami? Tanong ng lider ng grupo. Tinulak siya ng bahagya. Isa sa mga may-ari ng islang ito. Sagot ni Rico, hindi natinag. Nagtawanan ang mga lalaki.
Umalis ka sa dinadaanan namin kung ayaw mong masaktan. Sa gitna ng tensyon, muling naalala ni Rico ang sirang audio file. Ang yate. Ang Montenegro. Si Isabel. May koneksyon ba ang lahat ng ito? Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Muli at muli niyang sinubukang paganahin ang cellphone. Paulit-ulit. Sa wakas, pagkaraan ng ilang oras, sa huling lakas ng baterya, muling umilaw ang screen at nagplay ang audio file. Mas malinaw na ngayon, boses ng lalaki. Siguraduhin mong walang matitira. Utos ni Montenegro. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Rico. Hindi ito isang simpleng plano para sa resort. Ang pagsabog. Ang pagdating ni Isabel. Ang pag-aari ng Montenegro sa isla. Lahat ay konektado at si Isabel ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang pagbabalik sa Maynila ay parang paggising mula sa isang kakaibang panaginip papunta sa isa pa. Muli siyang pinaliguan ng luho. Ang malambot na seda ng kanyang bestida, ang malamig na champagne sa kanyang baso, ang walang katapusang ingay ng syudad. Ito ang buhay niya. Ito ang mundong kinalakihan niya. Pero bakit parang hindi na siya nabibilang dito? Si Joaquin ay hindi umalis sa kanyang tabi. Inasikaso siya nito, binilhan ng mga bagong damit, dinala sa mga mamahaling restaurant. Ngunit ang bawat yakap nito ay parang rehas na bakal, at ang bawat halik ay lasang kasinungalingan. Isang gabi, dinala siya ni Joaquin sa rooftop ng kanilang gusali. Ang mga ilaw ng buong Maynila ay parang mga bituin sa kanilang paanan. Lumuhod ito sa kanyang harapan. May hawak na isang kahon na naglalaman ng pinakamalaking diamanteng nakita niya. Isabel de Villa, will you marry me? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagsinta na parang sinanay sa isang pelikula. Ang lahat ay perpekto. Ang tagpuan, ang singsing, ang lalaki. Ito ang pangarap ng bawat babae. Ito dapat ang pinakamasayang gabi ng buhay niya. Yes, sagot niya at ang di. At hinayaan niyang isuot ni Joaquin ang singsing sa kanyang daliri. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang diamanteng kumikinang, ang naramdaman niya ay hindi saya, kundi isang nakakabinging lamig. Ang pagdududa ay parang isang maliit na lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Nagsimula siyang maging mapagmasid. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa library, narinig niya si Joaquin na may kausap sa telepono sa kabilang silid. Hindi ako interesado sa mga dahilan ninyo. Narinig niyang sigaw nito. Ang boses ay iba, mas matigas at walang pasensya. Siguraduhin ninyong aalis ang mga squatter na iyon sa lalong madaling panahon. Kailangan nating masimulan ang island project bago matapos ang taon. Naiintindihan niyo ba? Island project, ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang isipan. Ang isla, ang mga squatter na tinutukoy nito ay sina Rico. Ang pamilya niya, dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanyang silid at isinara ang pinto. Hinanap niya ang kanyang mga gamit. Sa isang maliit na bulsa ng kanyang lumang bag, nahanap niya ang kwintas na gawa sa kabibe. Kinuha niya iyon at mahigpit na hinawakan. Ang simple at magaspang na tekstura niyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang init, isang pakiramdam ng katotohanan na hindi niya mahanap sa lahat ng diamante sa mundo. Kinabukasan, sinimulan niyang gamitin ang kanyang talino. Bilang tagapagmana ng De Villa Corporation, may access siya sa mga impormasyon. Nagkunwari siyang inaayos niya ang mga papeles para sa insurance claim ng nasunog na yate.
Binasa niya ang mga pangalan ng mga tripulante. Lahat sila ay presumed dead. Ngunit isang pangalan ang umagaw sa kanyang atensyon, Captain Mateo Reyes. May kung anong nag-udyok sa kanya. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. "Carla, may ipapahanap ako sa iyo discreetly," sabi niya. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya ni Captain Mateo Reyes, lalo na ang kanilang financial records nitong mga nakaraang linggo." Kinagabihan, habang naghahapunan sila ni Joaquin, tumunog ang cellphone ni Isabel. Isang text message mula kay Carla. "Ma'am, a 5 million peso deposit was made to Mrs. Reyes' bank account 3 weeks ago. It came from a shell company, a subsidiary of Montenegro Corporation." Halos mabitawan ni Isabel ang kanyang kubyertos. 5 milyon, 3 linggo na ang nakalipas. Mula sa isang kumpanya ng Montenegro. Ang kapitan na dapat ay patay na ay binayaran para manahimik. Itinaas niya ang kanyang paningin kay Joaquin, na kasalukuyang nagkukwento tungkol sa kanyang mga business deals. Nakangiti. Isang perpektong maskara. "Joaquin!" Putol niya sa sinasabi nito, sinubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Naalala ko lang, tungkol sa insurance, nalaman kong ang pamilya pala ni Captain Reyes ay nakatanggap ng malaking halaga." Ang ngiti ni Joaquin ay hindi nagbago, ngunit may isang bagay na nag-iba sa kanyang mga mata. Isang malamig na kislap na ngayon lang nakita ni Isabel. "Ah, oo," sagot nito na parang wala lang. "Insurance benefit yon, my dear. Tiniyak ko na maaalagaan ang pamilya ng mga tapat nating tauhan. Pero galing sa isa sa mga kumpanya mo ang pera," sabi ni Isabel, dahan-dahan tinitingnan ng diretso ang kanyang mga mata. "Hindi galing sa insurance company." Huminto si Joaquin. Ibinaba nito ang kanyang baso ng alak. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Sumandal ito sa kanyang upuan at tinitigan siya, isang tingin na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Bakit, Isabel?" Tanong nito, ang boses ay malumanay ngunit puno ng pagbabanta. "Pinagdududahan mo ba ako?" Hindi alam ni Rico kung paano, pero kailangan niyang makarating sa Maynila. Ang mga salitang narinig niya mula sa audio recording ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Utos ni Montenegro. Nilapitan niya si Mang Berto, isa sa mga pinakamatandang mangingisda sa isla na may maliit na bangkang demotor na nakatago para sa mga emergency. "Mang Berto, kailangan kong hiramin ang bangka ninyo," pakiusap ni Rico. Nakita ng matanda ang determinasyon at pangamba sa mga mata ni Rico. "Saan ka pupunta, anak? Mapanganib ang dagat ngayon." "Kailangan kong puntahan si Isabel. Kailangan ko siyang balaan." May kinalaman si Joaquin Montenegro sa pagsabog ng yate niya. Diretsong sabi ni Rico. Nagulat si Mang Berto, ngunit tumango rin. Alam niyang hindi mapipigilan si Rico. Ang paglalakbay sa dagat ay isang matinding pagsubok. Ang maliliit na bangka ay hinampas ng malalaking alon at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Ngunit sa bawat hampas ng alon, mas lalong tumitibay ang loob ni Rico. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang protektahan si Isabel. Pagkaraan ng halos 2 araw, pagod at basang-basa, narating niya ang pinakamalapit na daungan. Mula roon, sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Ang syudad ay isang halimaw na gawa sa semento at bakal.
Ang ingay at ang dami ng tao ay nakakapanibago sa kanya, pero mayroon lang siyang isang destinasyon sa isip, ang De Villa Tower. Nang marating niya ang nagtataasang gusali, para siyang isang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Pumasok siya sa lobby na kumikinang sa marmol at ginto. Sino po sila? Harang sa kanya ng isang security guard, tinitingnan ang kanyang kupas na damit at itsurang pagod. Gusto kong makausap si Miss Isabel de Villa, sabi ni Rico. May appointment po ba kayo? Wala. Sabihin ninyo, si Rico ito. Galing sa isla. Malalaman na niya. Umalis ang gwardiya at may tinawagan. Pagbalik nito, ang ekspresyon ay mas lalong naging matigas. Wala raw pong kilalang Rico si Miss De Villa. Pakiusap sir, umalis na kayo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya kilala o ayaw siyang kilalanin. Sa pagkabigo, lumabas siya at tumayo sa kabilang kalsada, tinititigan ang gusali. Pagkaraan ng ilang oras, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa harap ng lobby. Bumukas ang pinto at mula roon ay bumaba si Joaquin. Sumunod si Isabel. Napasinghap si Rico. Ang itsura ni Isabel ay malayong malayo sa babaeng nakilala niya. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, may alahas na kumikinang, at ang buhok ay perpektong nakaayos. Ngumiti ito at inabot ang kamay ni Joaquin. Mula sa malayo, mukha silang isang perpektong magkasintahan. Isang kirot ang tumusok sa puso ni Rico. Umalis siya roon na may mabigat na kalooban. Gabi na nang makahanap siya ng isang murang paupahan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinubukang tawagan ang numerong ibinigay sa kanya ni Lola Elena para sa emergency. Sumagot ang matanda. Lola, sabi ni Rico, ang boses ay pagod at puno ng pagkadismaya. Nandito po ako sa Maynila. Sinubukan ko siyang puntahan pero isasaw. Rico, anak, mag-ingat ka, sabi ni Lola Elena. Ang boses ay puno ng pag-aalala. May nalaman ako, may naalala ako, ang apelyidong Montenegro, matagal na nating kaaway yan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Lola? Huminga ng malalim ang matanda sa kabilang linya at nagsimula itong magkuwento. Isang kuwento ng nakaraan, isang kuwento tungkol sa pamilyang De La Cruz na dati ay may-ari ng malalawak na lupain, kabilang na ang islang tinitirhan nila, at isang kuwento tungkol sa isang ganid na pamilyang Montenegro na sa pamamagitan ng panlilinlang at dahas ay inagaw ang lahat sa kanila. Ang trahedyang iyon ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga magulang ni Rico. Ang lolo ni Joaquin Montenegro, nanginginig na sabi ni Lola Elena, ang pumatay sa tatay mo, Rico. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ni Rico. Ang galit, ang sakit. Ang puot na matagal nang natutulog sa kanyang dugo ay biglang nagising. Hindi na lang ito ang ito tungkol sa isla. Hindi na lang ito tungkol kay Isabel. Ito ay personal. Ito ay tungkol sa dugo at paghihiganti. Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Kailangan niyang makausap si Isabel. Kailangan niyang malaman niya ang lahat. Hindi lang para iligtas ito, kundi para bigyan ng hustisya ang kanyang pamilya. Muli niyang hinanap ang numero ni Isabel sa internet, sa mga lumang business directory, kahit saan. Sa wakas, nakahanap siya ng isang numero ng isang lumang foundation na pinamumunuan nito. Sinubukan niya, nag-ring. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Isabel,
Sabi ni Rico, ang boses niya ay malamig at apurado. Natahimik ang kabilang linya. Rico? Gulat na tanong ni Isabel. Kailangan mong malaman ang totoo. Sabi ni Rico, ang bawat salita ay may bigat. Tungkol kay Joaquin, tungkol sa mga Montenegro. Ang boses ni Rico sa telepono ay parang isang multo mula sa nakaraan, isang nakaraang pilit niyang tinatalikuran ngunit patuloy na bumabalik. Puno iyon ng pangamba at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Isabel, galit. Saan tayo pwedeng magkita? Tanong niya, bumubulong para hindi marinig ni Joaquin na nasa kabilang silid. Nagbigay si Rico ng pangalan ng isang maliit at lumang kapihan sa isang sulok ng Quiapo, isang lugar na alam niyang hindi pupuntahan ng mga taong tulad ni Joaquin. Kinabukasan, gumawa si Isabel ng dahilan. Sinabi niyang may pupuntahan siyang charity event. Bawat kilos niya ay maingat, bawat tingin ay may pag-iingat. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa sarili niyang buhay. Narating niya ang kapihan. Ang amoy ng matapang na kape at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Sa isang madilim na sulok, nakita niya si Rico. Ang itsura nito ay mas pagod at mas matigas kaysa sa huli niyang pagkikita. Ang dating kalmado nitong mga mata ay nag-aalab ngayon. Umupo si Isabel sa harapan niya, ramdam ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Ano ang kailangan mong sabihin, Rico? Simula niya, hindi agad sumagot si Rico. Inilapag nito sa mesa ang sirang satellite phone. Nahanap ko to. May narinig ako mula rito. Isang utos galing kay Montenegro para siguraduhing walang matitira sa yate. Kinilabutan si Isabel. Ang hinala niya ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Pagkatapos ay ikinuwento ni Rico ang lahat. Ang plano ni Joaquin na tayuan ng resort ang isla, ang pagbabanta sa mga residente, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kwento ng nakaraan, ang kasaysayan ng pamilya de la Cruz at Montenegro, ang pagnanakaw ng lupa, ang pagpatay sa kanyang ama. Habang nagsasalita si Rico, ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang malalim na sakit. Nakita ni Isabel hindi lang ang isang mangingisda, kundi isang lalaking nagdadala ng bigat ng isang henerasyong puno ng inhustisya. Hindi lang ito tungkol sa iyo, Isabel, sabi ni Rico, ang boses ay basag. Tungkol ito sa pamilya ko, sa hustisya. Nanginginig na hinawakan ni Isabel ang kamay ni Rico na nakapatong sa mesa. Naniniwala ako sa iyo, Rico. Naniniwala ako. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. How touching. Napalingon silang dalawa. Doon, sa may pintuan ng kapihan, nakatayo si Joaquin. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Sa likod niya ay dalawang malalaking bodyguard. Paano niya nalaman? May tracker ba sa kotse ko? Sa cellphone ko, naisip ni Isabel. Naglakad si Joaquin palapit sa kanilang mesa, kalmado na parabang pag-aari niya ang buong lugar. So, ito pala ang charity event mo, my dear. Joaquin, magpapaliwanag ako. Huwag na, putol nito. Tumingin ito kay Rico na may sukdulang paghamak. Alam mo, naawa pa ako sa iyo noong una. Isang hamak na mangingisda na sinusubukang umakyat sa lipunan. Pero mukhang mas tuso ka pala. Anong ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Rico. Ngumisi si Joaquin at naglabas ng isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilatag niya ito sa mesa. Mga litrato, isang video. Sa mga litrato, nakunan si Rico na may kausap na isang lalaki
at may inaabot na isang makapal na sobre. Sa video, maririnig ang boses ni Rico na nagsasabing, "Siguraduhin ninyong malaki ang ibabayad ninyo para sa impormasyon laban kay De Villa." "Ano to?" Gulat na tanong ni Isabel. "Iyan ang biktima mo, Isabel." Sabi ni Joaquin, ang boses ay puno ng huwad na awa. "Isang mangingisdang binayaran ng mga kalaban natin sa negosyo para sirain ka, para sirain tayo. At ang kwento tungkol sa pamilya niya, isang lumang isyu na ginagamit niya para makakuha ng simpatya at pera mula sa'yo." "Hindi totoo yan!" Sigaw ni Rico, tumayo, ngunit agad siyang pinigilan ng dalawang bodyguard. "Isabel, tingnan mo siya." Malumanay na sabi ni Joaquin, hinawakan ang mukha ni Isabel. "Sino ang paniniwalaan mo? Ako na fiancé mo na nagligtas sa'yo? O siya, isang estranghero, isang mahirap na mangingisda na may motibong maghigante?" Nalilito si Isabel. Ang ebidensya ay nasa harapan niya. Ang video ay mukhang totoo. Pero ang sakit sa mga mata ni Rico, ang sakit na iyon ay hindi kayang pekein. Ngunit bago pa siya makapag-isip, bumulong si Joaquin sa kanyang tainga, sapat lang para siya ang makarinig. "Isang maling desisyon, Isabel. At bukas na bukas din, ang maliit na isla ng mangingisdang iyan ay magiging isang patag na lupa. Walang bahay na matitira, walang taong makakapaghanap buhay. Pumili ka." Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Isabel. Ito ay isang blackmail, isang bitag. Tumingin siya kay Rico na nakikipagpumiglas sa mga mga guwardya. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito, isang pag-asang maniniwala siya. At alam ni Isabel kung ano ang dapat niyang gawin para iligtas ito, para iligtas ang mga taong tumulong sa kanya. Tumayo siya. Hinarap niya si Rico. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa sarili niyang puso. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. "Hindi kita kailanman pinaniwalaan." Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Rico. Nakita niya kung paano gumuho ang pag-asa roon. Isa ka lang mahirap na mangingisda. Binitiwan ng mga bodyguard si Rico. Napatitig ito sa kanya, hindi makapaniwala. Pagkatapos, ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng galit at pagkasuklam. Tumalikod ito at naglakad paalis nang walang lingon-lingon. Nang mawala na si Rico sa paningin, doon lang naramdaman ni Isabel ang bigat ng kanyang ginawa. Napaupo siya, nanginginig. Niyakap siya ni Joaquin. "Shh! Tama na, my dear," sabi nito. "Nasa mabuti ka ng mga kamay." Habang nakayakap siya sa halimaw na sumisira sa kanyang buhay, alam ni Isabel na hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Ang mga araw pagkatapos ng insidente sa kapihan ay isang malabo at tahimik na pagdurusa para kay Isabel. Umarte siyang parang walang nangyari. Ngumiti siya sa mga business meeting, sumama kay Joaquin sa mga sosyal na pagtitipon, at pinag-usapan ang mga detalye ng kanilang kasal na parang yon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero sa loob, isa siyang bagyong nagbabadyang manalasa. Ang babaeng dating kiuki at mayabang ay naglaho na. Ang pumalit ay isang babaeng malamig, mapanuri, at puno ng isang tahimik na galit. "I want the wedding to be perfect, Joaquin," sabi niya isang gabi, habang tinitingnan nila ang mga disenyo para sa kanilang imbitasyon. "The wedding of the century." "Anything for you, my dear," sagot ni Joaquin, masaya sa inaakala niyang tuluyan ng pagbabalik ng kanyang sunod-sunurang fiancé. Ngunit ang bawat pag-uusap tungkol sa kasal ay isang takip lamang.
Ginagamit ni Isabel ang mga paghahanda bilang isang paraan para makalabas kapag makipagkita at magplano kahit iba mong hindi hindi napapansin. Ang una niyang ginawa ay tawagan si Carla, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Carla, I need you to do something for me, and this must stay between us, off the books, off the record, sabi ni Isabel sa kabilang linya. I need you to hire the best private investigator you know and the best hacker. Ma'am, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Carla. Basta't gawin mo lang. I will wire the money from my personal account. Ang target, lahat ng transaksyon, lahat ng komunikasyon, lahat ng sikreto ni Don Joaquin Montenegro. Habang kumikilos ang kanyang mga tao, ginampanan ni Isabel ang kanyang papel. Isang araw, habang sinusukat siya para sa kanyang wedding gown, palihim siyang lumabas at pinuntahan ang asawa ni Captain Reyes. Ang babae ay takot na takot noong una. Wala po akong alam, sabi nito. Ngunit umupo si Isabel, hindi bilang isang Devilla, kundi bilang isang kapwa babae. Alam ko pong binayaran kayo para manahimik. Hindi ko po kayo sisisihin. Pero ang asawa ninyo ay isang mabuting tao. Hindi niya gugustuhin may mangyaring masama sa akin. Tulungan ninyo po akong malaman ang katotohanan. Umiyak ang ginang at inamin ang lahat. Ang utos na pasabugin ang yate pagkaalis ni Isabel. Ang pangakong pera, ang banta sa kanilang pamilya kung sila ay magsasalita. Bawat impormasyon ay isang piraso ng puzzle at ang larawan ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Isang hapon pumunta siya sa sementeryo para dalawin ang puntod ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa damuhan, hinahaplos ang malamig na marmol. Mom, Dad, I'm sorry, bulong niya. Hinayaan kong isang halimaw ang pumasok sa pamilya natin. Sa kumpanyang pinaghirapan ninyo, pero ipinapangako ko, babawiin ko ang lahat. Proprotektahan ko ang pangalan ng Devilla kahit ano pa ang mangyari. Nang gabing iyon, nakatanggap siya ng isang email mula sa isang hindi kilalang address. Isang salita lang ang nakasulat, bukas. Iyon ang signal mula sa hacker. Kinabukasan habang si Joaquin ay nasa isang business trip sa Cebu, pumasok si Isabel sa personal na opisina nito sa kanilang bahay. Isang lugar na dati niyang iniiwasan. Binuksan niya ang kanyang laptop. Isang link ang ipinadala sa kanya. Nang i-click niya iyon, bumukas ang isang portal na nagbigay sa kanya ng access sa lahat ng files sa server ni Joaquin. Mga email, mga bank transfer, mga audio recording. Ang kanyang puso ay kumakabog habang binubuksan niya ang bawat isa. Nakita niya ang mga utos para sa Island Project. Ang mga plano para sa sapilitang pagpapaalis sa mga residente, ang mga bank transfer sa mga pekeng kumpanya para maglaban ng pera. At pagkatapos, nakita niya ang isang folder na may pangalang IDV Contingency. Binuksan niya iyon, at ang kanyang dugo ay parang nagyelo. Pitan niya ang nagyelo sa kanyang mga ugat. Nandoon ang isang kopya ng kanilang prenuptial agreement na may isang clause na nagsasabing kung may mangyari kay Isabel, bago o pagkatapos ng kasal, ang lahat ng kanyang shares sa Devilla Corporation ay mapupunta kay Joaquin. At sa ilalim noon, may isang email. Isang email na ipinadala 2 araw bago ang aksidente sa yate. Ang email ay para sa isang security contractor. Ito ay isang kontrata. Isang utos. Ang utos na maglagay ng pampasabog sa yate. Ang utos na siguraduhin ang katawan ni Isabel Devilla ay hindi
ay hindi na matatagpuan. At sa pinakailalim ng digital na dokumento, may isang pangalan, isang digital signature. Don Joaquin Montenegro. Napasandal si Isabel sa upuan, hirap huminga. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan. Ito ay isang plano para patayin siya mula pa sa simula. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero ang kanyang isip ay napakalinaw. I-download niya ang lahat, ang bawat file, ang bawat ebidensya. Inilagay niya ito sa isang encrypted na USB drive. Alam na niya kung ano ang gagawin. Ang kasal ay magpapatuloy. Ang wedding of the century ay magiging entablado. Pero hindi ito magiging isang selebrasyon ng pag-iibigan. Ito ay magiging araw ng paghuhukom. Kinagabihan bago ang araw ng kasal, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop at ipinadala niya ang lahat ng ebidensya sa isang email address. Isang email address na alam niyang pagkakatiwalaan. Isang taong may mas malaking dahilan para makita si Joaquin na bumagsak. 2. Subject. Katotohanan. Walang laman ang katawan ng email. Ang mga files lang ang magpapaliwanag ng lahat. Pagkatapos isend, pinura niya ang lahat ng bakas. Ngayon, handa na siya. Sa isla, walang internet si Rico, pero meron si Mang Berto. Lingid sa kaalaman ng marami, ang matandang mangingisda ay may anak na nagtatrabaho sa isang call center sa syudad at tinuruan siya nitong gumamit ng basic email para sa emergency. Nang matanggap ni Rico ang mensahe ni Isabel, halos hindi siya makapaniwala. Dinala niya ang cellphone kay Mang Berto. Habang isa-isang binubuksan ng matanda ang mga files, ang mukha ni Rico ay nagbago mula sa pagkalito, papunta, sa gulat at sa huli, sa isang nag-aapoy na galit. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panloloko, at ang katotohanang si Isabel nasa panganib mula pa sa simula. Naintindihan na niya ang lahat. Ang masasakit na salitang binitawan nito sa kapihan ay hindi dahil sa pagkamuhi, kundi sa pagsasakripisyo. Kailangan nating pumunta sa Maynila. Ngayon din, sabi ni Rico. Tinipon niya ang mga kalalakihan ng isla, ipinakita niya ang ebidensya. Ang plano ni Montenegro na sirain ang kanilang mga tahanan. Ang katotohanang si Isabel ay sinusubukang iligtas sila. Hindi natin siya pwedeng iwanang mag-isa sa laban na ito, sabi ni Rico. Utang natin sa kanya ang ating mga tahanan at utang ko sa kanya ang buhay ko. Nang umagang yon, sakay ng dalawang malaking bangka ang mga mangingisda ng isla. Mga lalaking ang tanging sandata ay ang tapang at prinsipyo, ay naglayag patungong Maynila. Ang araw ng kasal. Ang simbahan ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang bawat sulok ay kumikinang sa mga bulaklak at kristal. Si Joaquin ay nakatayo sa altar, ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na nobyo, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay ang kislap ng tagumpay. Ilang oras na lang, at ang De Villa Empire ay mapupunta na sa kanyang mga kamay. Nagsimulang tumugtog ang organ. Lahat ay napatingin sa malaking pinto ng simbahan. Naglakad si Isabel. Nakasuot siya ng isang napakagandang puting bestida, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon, walang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao sa dulo ng altar, si Joaquin. Habang naglalakad siya, ang bawat hakbang ay isang bilang. Bawat hakbang ay papalapit sa katapusan. Nang marating niya ang altar, kinuha ni Joaquin ang kanyang kamay. "You look beautiful, my dear," bulong nito.
The best is yet to come, sagot ni Isabel. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagsalita tungkol sa pag-ibig, tiwala at katapatan. Para kay Isabel, ang bawat salita ay isang kabalintunaan. Dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. Kung mayroon mang sino man dito na tumututol sa pag-iisang dibdib na ito, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman, sabi ng pari. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa simbahan. Tumingin si Joaquin kay Isabel at ngumiti. Huminga ng malalim si Isabel at tumingin sa pari. Ako po, Father, sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Umaling-awngaw sa buong simbahan. May tumututol. Lahat ay nagulat. Si Joaquin ay natigilan. Ang ngiti ay naglaho sa kanyang mukha. Ako? Ulit ni Isabel. Sa hudyat na iyon, ang malaking pinto ng simbahan ay muling bumukas at mula roon pumasok si Rico. Sa likod niya ay ang mga mangingisda ng isla. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Kasama nila ang ilang unipormadong pulis. Anong kalokohan ito, Isabel? Galit na tanong ni Joaquin. Hindi siya pinansin ni Isabel. Kinuha niya ang mikropono mula sa lectern. Patawad po sa abala, sabi niya sa mga bisita, pero ang kasal na ito ay isang malaking kasinungalingan. Sa likod ng altar, isang malaking screen na nakatago sa mga bulaklak ang biglang umilaw. Ang email, ang kontrata, ang utos para siya ay patayin. Lahat ay ipinakita para makita ng lahat. Narinig ang mga bulungan at sigawan mula sa mga bisita. Lahat ng ito ay peke, gawa-gawa lang. Sigaw ni Joaquin, sinusubukang agawin ang mikropono. Kung bigito, ipaliwanag mo ito, sabi ni Rico na ngayon ay nasa tabi na ni Isabel. Isang audio recording ang pinatugtog niya mula sa isang speaker. Ang boses ni Joaquin nag-uutos sa telepono. Siguraduhin mong walang matitira. Maumatindira, utos ni Montenegro. Nilapitan ng mga pulis si Joaquin. Don Joaquin Montenegro, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder at maraming iba pang krimen. Nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Joaquin. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Hindi pa tayo tapos, Isabel. Tandaan mo yan! Sigaw niya habang kinakabitan ng posas. Nang mailabas na si Joaquin, hinarap ni Isabel ang lahat. Ang Montenegro Corporation ay babagsak at ang De Villa Corporation ay aayusin ang lahat ng pinsalang ginawa nila. Tumingin siya kay Rico at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ilang buwan ang lumipas. Tinupad ni Isabel ang kanyang pangako. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian sa syudad. Ginamit niya ang pera para bayaran ang mga utang ng mga taga-isla at tulungan silang magtayo ng isang maliit na kooperatiba. Ibinigay niya ang pamamahala ng De Villa Corporation sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Isang hapon, bumalik siya sa isla. Hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling damit, kundi isang simpleng bestida lang. Naabutan niya si Rico sa dalampasigan, inaayos ang isang bagong bangka. Hindi sila nagsalita noong una. Umupo lang siya sa tabi niya, pinapanood ang paglubog ng araw. Handa ka na ba para sa bagong simula? Tanong ni Rico, hindi tumitingin sa kanya. Kinuha ni Isabel ang kamay nito, ang parehong magaspang na kamay na gumabay sa kanya noon. Basta't kasama kita, sagot niya. Inilabas ni Rico mula sa kanyang bulsa ang kwintas na gawa sa kabibe at isinuot ito sa leeg ni Isabel.
sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, sa dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat, natagpuan nila hindi lang ang kapayapaan, kundi ang isang pag-ibig na mas matatag pa kaysa sa mga alon.